Matagal nang sinasabi ng iba na parang inevitable na ang kontrol ng China sa Taiwan. Pero kamakailan, may nangyaring tila gumising sa sitwasyon. May isang barko ang pumasok sa Taiwan Strait at nagpadala ng malinaw na mensahe. Hindi ito galing sa Taiwan. Galing ito sa isa pang bansa sa Indo-Pacific na matagal nang tensyonado ang relasyon sa China. Pumasok ang Japan. At hindi ito tahimik na pagpasok. Noong April 17, lumabas ang balita na may isang Japanese warship na gumawa ng hakbang na hindi inaasahan ng China. Matapos ang halos 40 days ng military drills ng China sa paligid ng Taiwan Strait, may sagot na dumating. Ipinadala ng Japan ang JS Ikazuchi, isa sa kanilang pinaka-capable na destroyer, direkta sa mismong strait. Hindi ito mabilis lang na dumaan, nanatili ito doon ng mga 14 hours at pagkatapos, kusa itong umalis. Walang sagabal, walang direktang komprontasyon at higit sa lahat walang ginawa ang China para pigilan ito. Hindi dahil wala silang kakayahan, kundi dahil sa ganitong sitwasyon, bawat galaw ay may katumbas na risk. Ang ganitong mga aksyon ay hindi lang tungkol sa lakas ng armas, kundi sa mensaheng ipinapadala at malinaw ang mensahe ng Japan. Hindi na ito katulad ng dati na tahimik lang sa gilid. Bago natin tingnan ang mas malawak na epekto nito, may isang bagay na kailangang maintindihan, ang barko mismo. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang video na ito. Malaking bagay na ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon simulan na natin. Ang JS Ikazuchi ay hindi basta ordinaryong warship. Nakomisyon ito noong March 2001. Kaya nitong umabot ng bilis na humigit kumulang 30 knots o mga 35 miles per hour. Pero hindi speed ang pinaka-importante dito. Ang tunay na lakas nito ay nasa armas. Meron itong 76mm naval gun at dalawang Phalanx CIWS na kayang magpakawala ng hanggang 4,500 rounds per minute. Designed ito para pigilan ang incoming threats sa loob ng ilang segundo lang. Bukod dito, may dala itong 8 anti-ship missiles, torpedo systems at vertical launch system para sa surface-to-air missiles. Ibig sabihin, kaya nitong umatake sa dagat at sa himpapawid. At higit sa lahat, kaya nitong ipagtanggol ang sarili nito sa real-time combat. Kaya hindi ito simpleng barko na basta haharangin lang. At iyon ang dahilan kung bakit ang presensya nito sa Taiwan Strait ay hindi lang simpleng pagdaan. Isa itong signal, isang paalala na sa rehiyong ito, hindi lang iisang bansa ang may kakayahang magpakita ng lakas. Kung sakaling may tangkang harangin, handa ang JS Ikazuchi sa halos anumang klasing banta. Pero hindi ibig sabihin nito na basta na lang gagalaw ang China. Sa ganitong sitwasyon, bawat desisyon ay may katumbas na risk at minsan mas pinipili ng mga bansa ang hindi pag-react kaysa sa pag-escalate. Hindi rin ito ang unang beses na nagpadala ng ganitong mensahe ang Japan. Noong September 2024, unang beses sa mahabang panahon na pinadaan ng Japan ang isang warship sa Taiwan Strait, ang JS Sazanami. Sinundan pa ito noong 2025 nang may dalawa pang barko ng Japanese Maritime Self-Defense Force ang dumaan sa parehong ruta. At ngayon sa pinakahuling pangyayari, isa na namang destroyer ang pumasok sa ilalim ng bagong liderato ni Sanae Takaichi. Ibig sabihin hindi ito isolated na aksyon. Mukhang bahagi ito ng mas malinaw na direksyon ng Japan. Mas handang magpakita ng presensya sa rehiyon. Sa kabilang side, matagal nang pinapalakas ng China ang navy nito. Ayon sa mga pagtataya, ito na ang isa sa pinakamalalaki sa mundo pagdating sa bilang ng mga barko. May kakayahan itong mag-deploy ng malalaking fleet at may sapat na resources para ipakita ang lakas nito sa Indo-Pacific. Ang goal ng ganitong build-up ay maging dominant force sa rehiyon. Yung tipong kahit presence lang ay sapat na para pigilan ang ibang bansa. Pero ang nangyari rito, may ibang bansa pa ring handang mag-operate sa mga lugar na sensitibo para sa China. At dito pumapasok ang mas komplikadong bahagi. Ang Taiwan Strait ay hindi lang simpleng daanan. Isa itong lugar na may malaking political at strategic na kahalagahan. Kaya bawat pagdaan ng barko dito may kasamang mensahe. Sa pagkakataong ito, pinili ng China na mag-react sa diplomatic level. Naglabas ng pahayag, kinondena ang aksyon at binigyang diin ang kanilang posisyon sa rehiyon. Hindi ito dramatic na sagot, pero hindi rin ito kahinaan. Sa ganitong laro ng geopolitics, minsan ang pinakamalakas na galaw ay ang pagpili na hindi agad gumalaw. At habang nagpapatuloy ang ganitong mga insidente, mas nagiging malinaw na ang Indo-Pacific ay isang lugar kung saan hindi lang isang bansa ang nagtatakda ng galaw. Ito ay isang chessboard kung saan bawat galaw ay may kahulugan kahit walang nagpapaputok.
Ayon sa ulat ng Arab News, ang spokesperson ng China na si Guo Jiakun ay naglabas ng pahayag tungkol sa nangyari. Tinawag niya ang pagpasok ng Japanese warship sa Taiwan Strait bilang isang display of force. At ayon sa kanya, isa itong mistake upon mistake na banta raw sa sovereignty ng China. Hindi na bago ang ganitong klaseng pahayag. Sa bawat ganitong insidente, parehong panig ay may sariling version ng kwento. Para sa China, ang mga ganitong galaw ay provocation. Para naman sa ibang bansa, ito ay pagpapakita ng freedom of navigation, ang karapatang dumaan sa international waters. Sa isa pang ulat mula sa Nippon.com, sinabi rin ng China na ang ginawa ng Japan ay nakakaapekto raw sa kapayapaan at stability ng Taiwan Strait at may babala pa na may red line na di umano'y nalampasan. Pero sa kabila ng matitinding salita, hanggang dun lang ang naging sagot. Walang direktang military response, walang interception, walang escalation sa dagat. Sinabi lang ng China na minonitor nila ang galaw ng barko. At sa ganitong klaseng sitwasyon, iyon mismo ang punto. Hindi lahat ng hindi pag-aksyon ay kahinaan. Minsan ito ay bahagi ng mas malaking strategy, pag-iwas sa mas malalang tensyon. Samantala, bago pa mangyari ito, matagal nang aktibo ang China sa rehiyon. Sa loob ng mga 40 days mula March hanggang April, nagsagawa sila ng malalaking military drills sa paligid ng Taiwan. Kasama rito ang simulation ng naval blockade, isang senaryo kung saan pwedeng i-isolate ang isla. Noong December 2025, may isa pang serye ng drills na tinawag na Justice Mission 2025. Dito, sabay-sabay na gumalaw ang Navy, Air Force at Rocket Force ng China. Kasama sa simulation ang pagkuha ng mga strategic na lokasyon at nangyari ito kasunod ng pag-aproba ng United States ng isang malaking weapons package para sa Taiwan. Umaabot ng halos $11 billion. Ibig sabihin hindi lang dalawang bansa ang involved sa mas malaking picture. Mas malawak ito at mas komplikado. Sa huli, ang Taiwan Strait ay hindi lang simpleng lugar sa mapa. Isa itong sentro ng tensyon kung saan bawat galaw kahit walang putok may epekto. At habang patuloy ang ganitong mga pangyayari, mas nagiging malinaw na ang laban dito ay hindi lang tungkol sa lakas ng armas, kundi sa kung sino ang kayang kontrolin ng kwento. Hindi lang Taiwan ang sentro ng tensyon, maging ang Japan ay nakakaranas din ng pressure mula sa China. Noong February, may isang insidente na nagpakita kung paano gumagalaw ang dalawang bansa sa mas maliliit pero sensitibong paraan. Mahigit 20 na Chinese fishing boats ang pumasok sa loob ng exclusive economic zone ng Japan. Ang EEZ ay bahagi ng dagat hanggang 200 nautical miles mula sa baybayin, kung saan may karapatan ang bansa sa likas na yaman. Sa unang tingin parang simpleng pangingisda lang, pero sa ganitong sitwasyon, bihira ang simpleng galaw. Ang ganitong pagpasok ay kadalasang may kasamang mensahe, isang paraan para ipakita na kaya nilang umabot sa loob ng kontroladong tubig ng ibang bansa. At hindi rin ito basta ordinaryong fleet. May mga pagkakataon na ang ganitong mga barko ay ginagamit hindi lang para mangisda, kundi para mag-observe, mag-monitor at magpadala ng presence. Pero mabilis ang naging sagot ng Japan. Nagpadala sila ng patrol vessels at military helicopters. At gamit ang water cannons at presence ng armed units, napilitan ang mga barko na umatras. Isang malinaw na signal na may hangganan ang pwedeng gawin sa kanilang EEZ. Dito makikita ang kontras. Sa isang sitwasyon may agarang response, sa isa naman, mas kontrolado, mas maingat ang galaw. Kapag EEZ ang usapan, mas direkta ang enforcement. Pero sa Taiwan Strait, mas komplikado ang dynamics dahil may kasamang international law, geopolitics at posibilidad ng escalation. Kaya kahit mukhang tahimik ang response ng China sa pagdaan ng Japanese warship, hindi ibig sabihin na walang nangyaring kalkulasyon sa likod nito. Sa kabila ng lahat, malinaw na may dalawang mensaheng ipinadala ang Japan. Una, hindi nito hahayaang kontrolin ng kahit sino ang galaw ng mga barko nito sa mga international waterways. Kung may gusto itong daanan, daraan ito. At pangalawa, mas mahalaga, hindi na ito yung dating Japan na laging nasa defensive mode lang. Unti-unti, mas nagiging aktibo ito sa pagpapakita ng presensya sa Indo-Pacific. At para sa China, yun ang mas malaking pagbabago. Hindi lang isang barko ang pumasok sa Taiwan Strait, kundi isang signal na nagbabago ang balanse ng galaw sa lugar. Sa loob ng maraming taon, malinaw ang posisyon ng Japan. Depensa lang. Walang agresibong galaw sa labas ng sarili nitong teritoryo. May military ito pero nakatuon sa self-defense. Hindi ito basta nagpapadala ng warships sa mga sensitibong lugar, lalo na sa mga tubig na may tensyon. Pero unti-unting nagbago yun. Sa nakalipas na 2 dekada, may malinaw na shift sa direksyon ng Japan.
at nagsimula itong maging mas visible noong 2015 sa ilalim ni Shinzo Abe. May mga bagong batas na ipinasa. Ang layunin, palawakin ang interpretation ng konstitusyon ng Japan, partikular na ang Article 9. Ang artikulong ito na ginawa matapos ang World War II ay nagsasaad na ang Japan ay tatalikod sa digmaan at sa paggamit ng puwersa bilang paraan ng pagresolba ng conflict. Pero sa bagong interpretasyon, pumasok ang konsepto ng proactive pacifism. Ibig sabihin, hindi sapat ang simpleng hindi pakikidigma. Kung may banta sa seguridad, kailangan ding maging handa na kumilos. At sa paglipas ng panahon, mas naging malinaw ang pagbabagong ito. Ayon sa East Asia Forum, ang dating tahimik na paglayo ng Japan sa purong pacifism ay hindi na ganoon katahimik ngayon. Isa sa mga konkretong hakbang ay ang paglikha ng Official Security Assistance o OSA noong 2023. Sa programang ito, pwede nang magbigay ang Japan ng defense equipment sa mga bansang itinuturing nitong kaalyado o may parehong interes. Sa unang taon, nasa halos $12.5 million ang inilaan. Sumunod na taon, tumaas ito sa 31.2 million. At noong 2025, umabot na sa 44.3 million. Hindi ito kalakihan kumpara sa ibang military powers. Pero ang mahalaga, pataas ang trend, lumalaki ang investment at karamihan ng tulong ay napupunta sa mga bansang nasa mga critical sea lanes, mga rutang mahalaga sa trade at seguridad ng Japan. At dito nagiging mas interesting ang sitwasyon dahil ang parehong mga rutang ito ay mahalaga rin para sa China. Kaya sa pananaw ng Beijing, ang ganitong mga hakbang ay hindi lang simpleng cooperation. Isa itong pagbabago sa balanse ng kapangyarihan sa rehiyon. At para sa Japan, ito ay isang malinaw na senyales na hindi na sapat ang manatiling tahimik sa gilid. Inanunsyo ng Japan na aabot sa humigit kumulang $116 million ang OSA budget nito sa year 2026. Mahigit doble ito kumpara sa ginastos nila noong 2025. Hindi ito bigla ang pagtalon, pero malinaw ang direksyon. Unti-unti, tumataas ang investment. Unti-unti, lumalawak ang papel ng Japan sa rehiyon. Nagsisimula ito sa mas maliliit na hakbang, pagbibigay ng military assistance sa mga bansang may parehong interes, at pagpapakita ng presensya sa mga sensitibong lugar tulad ng Taiwan Strait. Pero kapag pinagsama-sama mo ang mga ito, may mas malaking larawan na lumilitaw. Hindi na ito ang dating Japan na laging nasa gilid lang. Mas handa na itong kumilos. At para sa China, hindi lang ito tungkol sa lakas ng armas. Mas komplikado ang problema dahil ang Japan ay hindi lang isang bansa. Isa itong chain ng mga isla na may malaking epekto sa geography ng rehiyon. Mula sa pangunahing isla hanggang sa mga mas maliliit na isla, umaabot ang posisyon nito sa East China Sea at Philippine Sea. At kung kinakailangan, may access din ito sa mga rutang papunta sa South China Sea. Sa isang hypothetical na senaryo, kung sakaling magkaroon ng conflict sa Taiwan, ang ideal na sitwasyon para sa China ay makakilos ito ng walang hadlang mula sa ibang bansa. Pero sa realidad, mahirap itong mangyari. Para maabot ang mas malawak na Pacific, kailangang dumaan ang mga barko at submarino sa mga choke point. At dito pumapasok ang Japan. May isang konsepto na kilala bilang First Island Chain. Ito ay linya ng mga isla na umaabot mula sa Japan pababa hanggang Taiwan. Kabilang dito ang mga lugar tulad ng Okinawa at ang Senkaku Islands. Maliit man ang ilan sa mga islang ito, mahalaga ang lokasyon nila. Halimbawa, malapit ang mga ito sa Miyako Strait, isang pangunahing daanan palabas ng Pacific, kung saan kailangang dumaan ang mga barko para makalabas sa mas bukas na karagatan. At hindi lang iyon. Kasama rin sa chain ang Ryukyu Islands, kabilang ang Miyako at Yaeyama. Kapag pinagsama-sama, nagiging parang natural na hadlang ang mga ito. Hindi literal na pader, pero isang serye ng strategic positions na kayang bantayan ang galaw sa dagat. At yun ang dahilan kung bakit mahalaga ang Japan sa mas malaking larawan. Hindi lang ito isang bansa na nagpapakita ng lakas, isa itong lokasyon na kayang baguhin ang galaw ng buong rehiyon. Makikita agad kung bakit mahalaga ang Japan sa equation. Kung may conflict sa Taiwan, hindi lang Taiwan ang usapan, kasama ang buong paligid nito. Para sa China, mahalaga na mapigilan ang pagpasok ng ibang bansa, lalo na ng United States. Pero hindi iyon madali kung may presensya ang Japan sa mga critical na daanan. Isa sa pinakamahalaga ay ang Miyako Strait. Ito ang isa sa mga pangunahing ruta palabas ng Pacific. Kung mababantayan ito ng Japan, mahihirapan ang mga barko ng China na makalabas o makagalaw ng malaya.
Sa kabilang banda, may opsyon din ng China. Subukang kontrolin ang mga daanang ito. Ayon sa South China Morning Post, maaaring gamitin ng China ang ganitong strategy para i-pressure ang island chain ng Japan. Pero hindi ito simpleng solusyon. Kung magfo-focus ang China sa isang blockade, hahatiin nito ang atensyon at resources nito. At habang abala sa isang lugar, may ibang bahagi na maaaring hindi mabantayan. Bukod pa rito, hindi basta papayag ang Japan sa ganitong galaw sa paligid ng sarili nitong teritoryo. Kung mangyari iyon, malamang na magpapakita rin ito ng sariling lakas sa pamamagitan ng mga barko at posibleng pati air power mula sa mga isla. At may isa pang mahalagang factor, ang Okinawa. Hindi lang ito simpleng isla. Isa ito sa pinakamahalagang lokasyon ng cooperation sa pagitan ng Japan at United States. May malalaking military bases dito at libu-libong personnel mula sa iba't ibang sangay ng US military. Ibig sabihin, anumang direktang aksyon sa lugar na ito, may mas malawak na epekto. Posibleng madamay ang ibang bansa at doon nagiging mas delikado ang sitwasyon. Sa kabilang banda, matagal na ring naghahanda ang Japan. Hindi man ito agresibo noong nakaraan. Unti-unti nitong pinapalakas ang kakayahan nito. Mayroon itong modern destroyer fleet, kabilang ang mga barko tulad ng JS Ikazuchi. Pero higit pa roon, may mga helicopter carriers ito tulad ng JS Izumo at JS Kaga. Na-upgrade na ang mga ito para kayang magdala ng F-35B aircraft. Mga jet na kayang mag-takeoff kahit sa maikling runway. Kapag pinagsama ang air power at naval fleet, nagiging mas flexible ang operasyon ng Japan sa dagat at himpapawid. Hindi man ito pinakamalaki sa bilang ng barko. Pero sa kombinasyon ng teknolohiya, lokasyon at coordination, nagiging isa itong mahalagang puwersa sa rehiyon. At sa huli, yun ang pinaka-importante. Hindi lang dami ng armas ang laban, kundi kung paano at saan mo ito ginagamit. Sa minimum, may kakayahan ng Japan na bantayan ang mga kritikal na daanan tulad ng Miyako Strait kung kinakailangan. Isang posisyon na pwedeng magbigay ng oras para sa pagdating ng mga kaalyado, lalo na ng United States. Pero hindi lang ito tungkol sa kakayahan. Mas mahalaga ang tanong, handa ba talagang makialam ang Japan kung magkaroon ng conflict sa Taiwan? Sa mga nakaraang taon, mukhang malinaw na ang sagot. Ilang linggo matapos maupo sa pwesto si Sanay Takaichi, sinabi niya na ang paggamit ng puwersa laban sa Taiwan ay maaaring ituring ng Japan bilang isang survival-threatening situation. Ibig sabihin, hindi na ito simpleng issue sa labas ng bansa. Direktang konektado na ito sa sariling seguridad ng Japan. At kapag ganoon ang framing, nagbabago ang magiging response. Hindi na ito neutral na observer lang. Mas nagiging aktibong participant sa regional security. Para sa China, mahalaga ang mensaheng iyon dahil ipinapakita nito na ang anumang galaw sa Taiwan ay hindi isolated. May ripple effect ito sa buong Indo-Pacific at hindi lang Japan ang factor dito. May mga joint exercises na isinasagawa kasama ang United States at iba pang bansa tulad ng Philippines. Sa kabilang side, patuloy din ang sariling drills ng China sa Pacific. Ibig sabihin parehong panig ay nagpapakita ng presensya, hindi para agad magbanggaan, kundi para ipakita kung hanggang saan ang kanilang kakayahan at commitment. At sa mas malawak na larawan, hindi lang ito tungkol sa dalawang bansa. May iba pang players na nakamasid, kabilang na ang Russia na may sariling galaw sa rehiyon. Ang timing ng bawat aksyon, mga pagbisita ng barko, joint exercises at deployments ay hindi aksidente. Lahat ito ay bahagi ng mas malaking chessboard. At sa huli, ang nangyari sa Taiwan Strait ay hindi simpleng insidente lang. Isa itong signal na ang balanse ng kapangyarihan sa Indo-Pacific ay patuloy na nagbabago at habang tumatagal, mas nagiging malinaw na ang bawat galaw kahit walang laban ay may dalang bigat. May bagong partnership na unti-unting nabubuo at ang mga armas na papunta sa Ukraine, simula pa lang iyon, mas malaki ang larawan. Hindi lang ito tungkol sa iisang digmaan, ito ay tungkol sa pagbuo ng mga bagong alliance, mga ugnayan na maaring magbago sa balanse ng kapangyarihan, hindi lang sa Europe, kundi pati sa Indo-Pacific. Habang tumitindi ang tensyon sa iba't ibang bahagi ng mundo, mas nagiging malinaw na ang mga bansa ay hindi na kumikilos ng mag-isa. Mas dumadami ang koordinasyon, mas lumalalim ang partnerships, at bawat kasunduan, bawat shipment, bawat joint exercise, may mas malalim na kahulugan. Hindi lang ito simpleng tulong. Ito ay paghahanda para sa isang hinaharap na mas interconnected at mas unpredictable. At kung dito pa natin palalawakin ng usapan, may isa pang anggulo na unti-unting lumalabas.
Ang epekto nito sa mismong daloy ng kalakalan sa rehiyon dahil habang tumitindi ang tensyon sa Indo-Pacific, hindi lang militar ang apektado, pati ang galaw ng negosyo. Ayon sa ilang ulat, may mga kumpanya na nagsisimula ng mag-adjust ng kanilang shipping routes, hindi dahil may direktang laban, kundi dahil sa risk. Kapag may tensyon sa isang choke point, kahit hindi ito sarado, tumataas ang posibilidad ng delay, ng inspeksyon o ng biglaang pagbabago sa rules. At sa mundo ng kalakalan, kahit maliit na delay, may katumbas na malaking gastos. Ngayon isipin natin ang epekto nito sa mas malaking sistema. Kung mas maraming barko ang iiwas sa sensitibong lugar, mas hahaba ang ruta, mas tataas ang fuel cost, mas babagal ang delivery. At kapag nangyari ito sa malaking scale, ramdam ito sa presyo ng produkto. Hindi agad-agad, pero unti-unti. At dito nagiging malinaw. Ang tensyon na mukhang malayo, may direktang epekto sa araw-araw na buhay. May isa pang perspektibo, ang epekto nito sa supply chain planning. Dati, ang goal ay efficiency, kung saan mas mabilis, kung saan mas mura. Pero ngayon, mas mahalaga ang reliability. Ayon sa ilang analysis, mas pinipili na ng mga kumpanya ang mas sigurado kaysa pinakamabilis. Mas gusto nila ang route na predictable, kahit mas mahaba. Dahil sa ganitong sitwasyon, ang pinakadelikado ay hindi ang mabagal, kundi ang hindi inaasahan. Ngayon pag-usapan natin ang isa pang layer, ang epekto nito sa maliliit na bansa sa rehiyon. Habang ang malalaking bansa ay nagpapakita ng presensya, ang mga mas maliliit na bansa ay napipilitang mag-adjust. Hindi sila direktang kasali, pero nasa gitna sila ng galaw. Kaya ang strategy nila, hindi confrontation, kundi balance, pakikipag-ugnayan sa magkabilang side, pag-iwas sa direktang pagpili ng panig, at pagpapanatili ng stability sa sarili nilang lugar. At sa ganitong setup, nagiging mahalaga ang diplomacy, hindi para manalo, kundi para manatiling ligtas. May isa pang angle, ang epekto nito sa teknolohiya ng surveillance sa dagat. Ayon sa ilang ulat, mas pinapalakas ng mga bansa ang kanilang maritime awareness, hindi lang sa pamamagitan ng barko, kundi sa satellite, sa radar systems, at sa data sharing. Ibig sabihin, hindi lang physical presence ang mahalaga, kundi kung sino ang mas may malinaw na larawan ng buong rehiyon. At kapag mas malinaw ang larawan, mas maaga ang reaksyon, mas maayos ang desisyon, at mas mababa ang risk ng pagkakamali. Kung titignan natin ang kabuuan, ang nangyayari ay hindi lang pagtaas ng tensyon. Ito ay pagbabago ng paraan kung paano gumagalaw ang rehiyon. Mas maingat, mas calculated, mas interconnected. At sa huli, bumabalik tayo sa isang simpleng punto. Ang bawat galaw sa Indo-Pacific, hindi lang lokal ang epekto. Ito ay bahagi ng mas malaking sistema na unti-unting nag-a-adjust sa bagong realidad. Isang realidad kung saan ang stability ay hindi na garantisado at ang bawat desisyon may epekto na mas malayo kaysa sa inaasahan. At kung dito pa natin dadagdagan ang larawan, may isa pang anggulo. Ang epekto nito sa galaw ng teknolohiya sa hinaharap. Dahil sa ganitong sitwasyon, mas pinapabilis ang development ng unmanned systems, mga drone sa dagat, sa himpapawid, at sa ilalim ng tubig. Hindi para agad sa laban, kundi para sa mas malinaw na awareness, mas maraming data, mas malinaw na larawan. Ngayon isipin natin ang epekto nito. Kung mas marami ang sensors, mas kaunti ang blind spots. At kapag mas kaunti ang blind spots, mas mahirap gumawa ng galaw na hindi napapansin. Ibig sabihin, lumiliit ang espasyo para sa sorpresa. Ngayon may isa pang layer, ang papel ng artificial intelligence. Ayon sa ilang analysis, may mga system na kayang mag-process ng maraming data sa maikling oras. Kaya nitong maghanap ng pattern at tumulong sa decision making. Ibig sabihin, mas mabilis ang galaw mula impormasyon hanggang aksyon. At kapag mas mabilis ito, mas nagiging dynamic ang sitwasyon. Kung titingnan natin ang kabuuan, ang nangyayari ay pagpasok sa bagong yugto. Isang yugto kung saan ang laban ay hindi lang pisikal, kundi nakasalalay sa data. At sa huli, ang tunay na kalamangan ay nasa kakayahang makaunawa bago pa kumilos.